isang interview, sabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, sa isang government project, 35% na lamang ng budget nito ang napupunta sa aktual na proyekto, habang ang natitirang pera ay napupunta sa korupsyon. Ano po ang inyong solusyon dito? Alam niyo, yung corruption depende sa isang bagay dyan, yung namumuno. Kapag nakita yung mga nakatataas nakakalusot sa corruption, siyempre gagayahin na yan, pababa. No? So, ang gusto ko lang makita siguro, people are asking whether corruption is in our system or corruption has become the system. Tingin ko sistema na yung corruption sa Pilipinas. Kaya systemic din ang dapat na approach natin yan. For example, kung babawasan, for example, natin yung mga requirements doon sa construction, ang paggawa pa lang ng papeles, kung mabawasan mo lang ng 50% yan, 50% mababawas mo sa corruption because every step in every government contract making, kailangan maglagay ka dyan para bubilis ng konti. So, the less naalisin mo yung mga requirements, bababa ang corruption. Follow up, Robin. Ano pong masasabi nyo sa mga politiko na nakaupo na gumagawa ng sariling kumpanya at doon sila umu-order ng mga materials or ng mga gamit na sabihin natin siguro medyo minamanipula sa paraan na kung saan sila mas lamang. Ano pong masasabi nyo sa mga politiko na yun? Ano po dapat nating gawin doon? Pag iniisip ko, hindi na ako makahinga eh. Alam mo, palagay ko sa ngayon, sa administrasyon ito, itong pinaka-corrupt na nakita ko sa gobyerno. Sa yung mga example na ginagawa mo, imagine, pagbigay pa lang ng pork barrel para sa construction, for example, may bawas na yan. Tapos, sila na rin ang contractor, kaya kung titignan mo yung ating kongreso sa kasalukuyan, puro contractor yun eh. Tapos sila na rin ang binibilayan ng supply. Kaya talagang patong-patong yung kuha nila dyan. Kaya nga sinasabi siguro 12% natin. Meron pang isang sekreto. Alam nyo, if you will examine our budget system, no? Doble-doble. Kasi 5 classification yan, 5 allocation, the same project. Harvey? Secretary, kadugtong ng korupsyon, malaking bahagi nito ay kontrolado ng mga kongresista at senador. Pero ang trabaho nila sa ating bansa ay gumawa ng batas. Tingin niyo ho ba nararapat na ang tagagawa ng batas ay kontrolado rin ang pondo ng gobyerno na sila mismo ang nagbibigay nito sa kani-kaninong tao or kani-kaninong kontratista, kung ano man yon, na sila ang may kontrol at pwedeng magsabi na dito ko ibibigay at pwede akong mabigyan? Alam mo sa ngayon kasi, ewan ko kung anong nangyari. Parang napakalaya na yung naggumawa ng corruption sa Pilipinas ngayon. Talagang tingin ko naman, dahil sa ang pinanggagalingan na ng korupsyon ay ang ating kongreso mismo, walang pag-asa na mamare-reforma natin to kung hindi natin babaguhin ang istruktura ng politika at hindi talaga natin magpapalit tayo ng sistema ng politika at pagkapolitiko. We have to change the system itself. Otherwise, kahit anong gawin natin, hindi natin mahuhuli yan. Secretary, masasabi niyo po ba, gaya na nasabi niyo kanina, na Kongreso, merong mga korupsyon at dapat baguhin. Masasabi niyo po ba na isa sa faktor nito ang liderato ng Kongreso kung bakit malaki ang korupsyon at naniniwala kayo na ito ang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa? Palagay ko, hindi lang leader ng Kongreso tumaas pa eh. Alam nyo kasi, tingnan natin, may isang kasabihan, the way you campaign will determine how you will govern. Nung nangangampanya yung mga nakaupo dyan, ang sinabi nila sa mga tumulong sa kanila para mandaya, hindi ko kayo bibigyan ng maraming pera ngayon. Pero pag akong nanalo, you're free. You can do what you want. And the result of that is what we're observing today. Maraming salamat, Secretary Gonzales.